Magandang oras mga ka-good news. Ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi mahuhuli at hindi mapapasok itong kingdom ni Kibuloy? Na ayon kay Tore ay sigurado siyang narito lang nagtatago sa loob ng kanyang kingdom na kung saan ay napakaraming mga membro ng KOJC na nasa labas na handang magpakamatay para sa kanilang Diyos-Diyosan. Okay, narito ang ating isang ka-vlogger na mayroong magandang insights tungkol sa mga dahilan kung bakit hindi mahuli-huli itong si Kibuloy. Well, tulad nga nitong comment na ito, na para sa kanya merong pinapanigan ng ilang senador na nandun kahapon. Pero ang malaking tanong agad ngayon sino o kanino nga ba ang problema sa kung bakit sa ilang linggo o buwan na paghahanap dito kay Kibuloy? Ano ba talaga ang hadlang bakit hindi ito makita? Yan ba ay dahil sa problema sa mga kapulisan natin? O ang problema ba dahil sa mga taong tumutulong para mapigilan ang mga kapulisan para mahanap si Kibuloy? Anyway, isa-isahin nating pag-usapan yan ha. Actually, kung napanood nyo kasi yung interview ni General Torre, ay mararamdaman mo sa kanyang tindig at pananalita at mga sagot na alam niya talaga ang tunay na kinaroroonan ni Kibuloy. Yes, mga kapupong, at yan na nga walang iba kundi sa loob mismo ng compound ng KOJC. Ito, bakit nga ba mga ka-good news? Sigurado si General Ture na narito sa kingdom nagtatago si Kibuloy. Ang dami-dami namang chapter na simbahan ito. Ngayon, meron silang marami kasi ang mga tipster, 'di ba? Merong reward na 10 million mahigit na sa ulo lang ni Kibuloy. Kaya napakaraming naghuhudas na mga inner circle member niya mismo ang nagtitip sa PNP. Ngayon, ang iniintay ng PNP ay ang tinatawag na search warrant. Kasi nagiging technical. Ang kanilang hawak ngayon ay warrant of arrest lang. Hindi nila ma-aresto kasi hindi nila mapasok ang kingdom kasi walang warrant of arrest. Bakit hindi nag-issue ang korte sa Davao ng search warrant? Yan ang malaking tanong. Kasi sa Davao i-issue yan. Ngayon, kung alam naman natin na malaki ang influensya ni Kibuloy dyan at ng kanyang padrino sa Davao City. Kaya mahirap talaga na issuehan niya ng warrant of make that search warrant. Kaya ito na lang ang iniintay nila General Ture. Kapag may warrant of search warrant na, ay pwede na nilang pasukin ang KOJC Kingdom na ito. Well, yan ba ang idea ni Torre dahil na rin sa mga tolda na nakapalibot sa compound? At totoo kaya ang sinabi niyang posibleng gawing human shield itong ilang miyembro ng KOJC para hindi mahuli si Kibuloy? Human shield. Well, kung iisipin mo kasi, bakit nga ba magtatayo ng mga tolda sa labas ng compound itong mga miyembro ni Kibuloy Tama nga. kung wala silang taong prinoprotektahan na nasa loob? Well, medyo may point naman, di ba? At yan ba talaga ang tunay na dahilan ni General Torre sa kung bakit para sa kanya alam niyang nasa loob talaga ng KOJC itong si Kibuloy? At pwede ring wala. Kasi pwede ring taktika lang yan para maligaw ang PNP. Para diyan talaga magbabantay ang PNP. Pero yun pala ay nasa ibang lugar lang si Kibuloy. Ito'y delaying tactics. Pero ganun pa man dahil sa reward money na 10 million mahigit. 20 million na yata sa ngayon. Kaya dumadami ang nagtitip. Ang iba dyan ay mga bogus tipster, itong niloloko lang ang PNP, mga diehard members ni Kibuloy nagtitip ng mali. Pero meron talagang mga eksaktong tips dyan. Kaya alam ng PNP kung nasaan yan. At baka ang PNP din ay nagdadrama din na kunwari ang kingdom ang atakihin nila, pasukin, yun pala ay alam na nila kung nasaan talaga. Kaya hindi nila muna pinapakita na alam nila. Ito'y parang laro ng chess. Parang laro din ng cat and mouse. Taguan. Diba? Pero in the realm of minds, the genius is the king. Kung sino man ang genius dyan, ayun ang mananaig. Balik tayo sa video. At ang malaking tanong ulit kailan ba talaga magaganap ang pagpasok ng 1,000 kapulisan sa loob ng compound na yan? Makakapasok ba talaga yung 1,000 na mga kapulisan na yan? O still pipigilan pa rin itong 1,000 na mga pulis na ito
ng mga supporters ni Kibuloy? Well, maraming posibleng mangyari, di ba? So ibig sabihin ba itong biglaang pagkandak few days ago ng SWAT ng PNP ng checkpoint, malapit dyan sa compound ng KOJC isa kaya yan sa mga plano talaga ni Torre? Na remember mga kapupong ha? Matindi ang intelligence reports meron ng PNP na malay natin na baka nga ang ilan sa mga nagbibigay ng tips dyan sa PNP Baka ilang tao ring nagtratrabaho kay Kibuloy. Well, yan ba ay dahil sa 10 million pesos? At para naman dun sa 20 million pesos na sigurado. pangtapat ng KOJC dyan, ay totoong magagalit talaga ang PNP dyan dahil parang para sa kanila minamaliit sila. Well, yan rin ba ang dahilan sa kung bakit porsigido itong si Torre na hanapin talaga itong si Kibuloy? Most especially kung ang administrator ng mga properties ni Kibuloy ang dating Pangulo ng Pilipinas. Pero wait lang mga kapupong ha. Ito yung mahirap. Bakit nga ba sa edad ng dating Pangulo Bakit nga ba sa kanya pa ibinigay ni Kibuloy ang trabahong maging administrator ng mga properties niya? Bakit nga ba mga ka-good news? Ano bang rason? Para sa akin ay dahil ito ang kanyang padrino. At alam niya na astig, di ba? Hindi magalaw, untouchable. Pero sa panahon ngayon, ay ang untouchables ay pwedeng touchables na. Kasi panahon lang yan Ang empire ni Alexander the Great ay napakalakas na imperyo pero bumagsak. Ang empire ni Napoleon Bonaparte ay napakalakas pero bumagsak. Ang empire ni Genghis Khan napakalakas pero bumagsak. At iba pang mga imperyo sa Roma bumagsak. Kaya walang tatagal na imperyo, walang tumatagal. Kaya kahit anong kapangyarihan mo pa, ito pa yung anak ni Digong. Kinukopya yung style ni Digong na di ba mayroong sinampal si Digong noon na general sa Davao. Ngayon gusto niyang gayahin, sampalin daw niya si Torre. Diyan siya nagkamali. Kasi si Torre ay tao ito ni BBM at hindi ito tauhan nila, hindi yan natatakot. General to Ang kapulisan diyan sa Davao ay parang reshuffle na. Karamihan ng pulis diyan ay tauhan ni Torre. Kaya medyo mahirapan ngayon itong imperyo na ito ay unti-unting crumble to the ground. Yan ang reality. Walang imperyo na magtatagal. Kahit ngayong kahit yung tinayo ng Diyos na kaharian ni King David at King Solomon ay bumagsak nga sa Diyos na yun Ito pa kayang sa Diyos-Diyosan lang nakibuloy. Okay? So, comment nyo ang inyong mga saloobin in our comment section. Patuloy tayo sa video. Well, ano sa tingin nyo? Di ba parang matanda na itong si former President Duterte para bigyan pa ng trabaho? Actually, hindi lang pala trabaho, kundi isang malaking trabaho. Well, alam nyo naman na bilyonaryo itong si Kibuloy, which is dyan pa lang sa compound niya Posibleng makapagpagawa rin ito ng mga hiding places tulad ng mga underground tunnels at kung ano-ano pa. Pero papaano kung ang mga tunnels or hiding places pala na ipinagawa niya wala talaga sa compound ng KOJC? At papaano kung itong pamamalagi ng mga miyembro ng KOJC sa palibot ng compound Isa lang palang taktika para lituhin ang mga kapulisan. Pero anyway, since trabaho na ng mga kapulisan, itong paghahanap kay Kibuloy tingnan na lang natin kung maisa sa katuparan itong pagpasok ng 1,000 na mga kapulisan sa loob ng kanyang compound. Ang dami 1,000 na kapulisan. Pero hindi ganyang ka-bobo si General Torre. Napasukin niya ang lugar na walang eksaktong intel, walang eksaktong report ng mga tipster. Kasi diyan mismo sabi ko na kanina sa inner circle ng KOJC, meron talagang mga hudas. Merong naghuhudas diyan. Sino ba namang hindi maghuhudas, di ba? Ibininta nga si Jesus ni Judas. Ibininta sa mga Romano. Ito pa kasing nag-Diyos-Diyosan lang, di ibinta nyo na yan para matapos na. Di ba? At matapos na rin ang mga kalukuhan na yan. Okay, so ito, bilib din ako kay Torre. Hindi ito natatakot Pero hindi gaanong masalita ang tao na ito. Kahit sinabihan siya ni Basti na sampalin siya,
ay mahinahon lang siya. Ganyan ang ang totoong pulis. Mahinahon lang, hindi yung bunganga. Hindi yung mabunganga na katulad ng yung diyan, yung padrino diyan, di ba? Okay, so ito. Tapusin na natin ang video. Pero ang inaalala ko papaano ang katotohanan pala ay wala na ito sa Pilipinas. Oh, Pero since nagmo-monitor rin ang mga kapulisan natin sa mga eroplano ni Kibuloy baka totoong nasa Pilipinas pa talaga ito. ito ang problema. Kasi yung mga eroplano niya, nandyan lang yan. Pero pwede kasing mag-hire yan ng bilyonaryo Pwedeng mag-hire yan ng maliit na submarino papuntang Sabah. Pagdating niya ng Sabah ay madali na lang. Madali nang makapag-exit, makapunta ng ibang bansa. Dahil mayaman, merong yan pwede yang merong peking passport at pwede ring nagpa-plastic surgery yan para hindi makilala at ibahin yung kanyang tamark. Pwede naman ganyan na operahan yung thumb mo, lalagyan ng ibang print ang thumb. Ganyan na kahit ngayon ang mga katulad niya ng mga sindikato. Okay, so ito'y laro talaga ito ng daga at pusa na maghabulan, magtaguan. Ngayon ang tanong, kahit na ilang taon magtatago si Kibuloy hanggat hindi babalik sa pwesto ang kanyang padrino, ay walang silbi ang kanyang pagtatago kasi huhulihin talaga siya dahil meron na siyang money reward sa kanyang ulo. At yung mga ari-arian niya na bilyones ang halaga, yung kanyang mga helicopters, eroplano, ay walang pakinabang na yan. At nandun na yan kay property na yan ni Digong kasi binigay niya na si Digong pa, di ba? Yung investment nga dito sa Surigao na Kapa, na ang lakas-lakas na investment noon, 4 billion pesos ang ang pondo ay pinasara din ni Digong. Kinuha yung ari-arian ng Kapa. Nasaan na yun? Nawala na. Kawawa ang mga nag-invest. Kaya itong ari-arian ni Kibuloy, siguradong mapunta din ito. Pero dahil sa matanda na nga, si Digong, ay doon na tumapunta sa beneficiaryo ni Digong. Kaya kawawang Kibuloy, parang sa laro ng ng genius, talo pa rin siya ni Digong. Sa kay Digong mapunta yan lahat. At siya, habang buhay na magtatago, kasama yung kanyang mga loyalista. Pero hindi nila magamit sa magandang paraan. Hindi sasayang kanilang buhay sa kanilang dala-dala na pera na bilyones. Okay? So, ito, tapusin na natin ang bidyong ito courtesy ng ating ka-vlogger. Wait lang mga kapupong ha? Papaano naman kung itong pagpapadala ni Torre ng mga kapulisan sa compound ni Kibuloy Papaano kung isa rin itong taktika ng PNP para i-mindset rin itong si Kibuloy? Na kunwari hindi alam ng PNP ang tunay na kinaroroonan nito? Well, honestly mga kapupong, totoong exciting itong mga next na magaganap dyan sa Davao. Pero kung kayo naman ang tatanungin ko sa tingin nyo ba ay mahahanap talaga ng mga kapulisan itong si Kibuloy? Ito ang pinakamalaking tanong. 1 million question. Mahanap nga ba? Ay sigurado. Dahil sa reward money na 10 million mahigit, ay meron talagang magtuturo niyan. Natutuong nagtuturo. Kasi marami din ng haters ni Kibuloy, di ba? Kayo, haters ba kayo? O kapanalig? O naniwala? Iba't iba ang ating mga sa buhay, paniniwala. So, kahit anong paniniwala ay respetuhin natin. Ang hindi lang maganda kapag may masamang ginagawa. Alright, hanggang sa muli mga ka-good news. Ako'y magpaalam na. God bless the Philippines.